So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video since payday sale at grabe sale ngayon ng Oppo, which is sa kanilang Oppo brand sale ngayon sa online. Tatalakayin natin or babalikan natin ng Oppo A3X dahil ito ay isang napaka-solid na smartphone na lumabas ng 2024 and including ngayon 2025. So tara, check natin. Mga ka-J-Vlog, I decided to review ulit or quick review ang Oppo A3X. So isang taon na to, matik lumabas dito sa Philippines. So lumabas to noong October 2024. Ngayong October 2025 ay napakamura na lang po ng Oppo A3X. Hindi ako nagkakamali, binili ko to sa online. Dito rin sa official store ni Oppo sa online is nasa around 6,000 pesos ang Oppo A3X. Pero ngayon, ang magandang balita for the 4GB64, same na same din sa binili ko, mabibili nyo na lang po sa halagang 3,000 piso. Kasi ang presyo nyo sa online is 3,200. Pag in-apply nyo pa ang ating special voucher, ay baka mas makuha nyo pa to ng less than 3,000 pesos for the Oppo A3X. So, ganyan na lang po kamura, ganyan na lang po kasulit talaga itong device na to. Kaya hanggang in-offer pa to ni Oppo, kunin nyo na kasi again, yung bagong labas na Oppo A5i, Oppo A5X ay wala pong ganong pinagkaiba dito sa Oppo A3X. So same na same sila ng mga specification. For the 4GB64 mas mura talaga ang Oppo A3X kasi yung Oppo A5i mura rin. Yung Oppo A5i pwede nyo makuha yan for as low as 3,500, 3,300. Oppo A5X 4,000 pesos. Pero ang Oppo A3X, yun nga, may possible price na makuha nyo yan ng 2,900, 2,800 for the 4GB64 and the 4GB 128 is around 3,500 pesos. Grabe, napagandang deal po niyan. Yun, nag-decide akong i-quick review siya kung talaga bang okay pa siyang i-purchase since isang taon na siya lumabas sa Philippines. And again yun na malupit na very rare lang tayo makakita ng mga brands na nag-o-offer ng smartphone ng isang taon na sa market na hindi po nila fini-phase out kahit lumabas na yung kanyang successor. Like the Samsung Galaxy A06, ganun din siya. Pero in few months, nawala na siya dahil lumabas na ang Oppo, ang Samsung A07. Pero dito sa Oppo A3X, ilang buwan na rin lumabas ang kanyang successor pero nananatili pa rin siya. Pero parang pinapalabas ni Oppo, this is the most affordable smartphone na pwede nilang ma-offer ngayon sa market. Now, meron din mga reasonable specification for its price. So, yun nga ang Oppo A3X ay meron 6.67 inches IPS LCD display with a resolution of HD Plus 720p at naka 90Hz screen refresh rate. Itong the best talaga sa Oppo A5i na napansin ko to throughout sa Oppo A5i, Oppo A5X, and Oppo A3X. Yung kanilang needs of brightness, napakataas mga idol. So, meron to up to 1,000 needs of brightness, kaya perfect na perfect to as a navigating tool. Kasi kahit na nasa outdoor kayo, makikita nyo pa rin naman ng very clear yung screen nyo kahit na nasa direct sunlight siya. So, na-try ko na rin naman siya at nakikita ko rin naman kahit paano siya sa outdoor. So, yun nga, out of the box is Android 14 siya with ColorOS 14. Pero no worries, since trending talagang Oppo A3X, bibili ulit ako niyan sa market. Or bibili ulit ako niyan para ma-flex dito sa ating YouTube channel. Pero 128 na ang ating kukunin. So, order na ako niyan ngayon sa sale ng Oppo rin. Of course, hanggang, I think, October 28 yan. Pero kahit na hindi sale, i-click niya itong view products natin kasi murang-mura lang naman talagang Oppo A3X until now. So, yun nga ang chipset ng Oppo A3X 6S Gen 1 na naka-Adreno 610. So, yung Adreno 610 is a super duper, ano na yan luma ng GPU ng Snapdragon. I think 2020, 2021 nakikita ko na yung Adreno na yan Pero so far sa Oppo A5i, marami rin ako nakikitang nagrereklamo na sluggish daw ang Oppo A5i. Ako napansin ko lang siya, sluggish siya when it comes sa screen recording tsaka pag naglalaro, pag pinagsabay nyo, parang hindi niya kaya. Pero dito sa Oppo A3X, so far so good naman siya nung tinest ko before. Kaya nga bibili ulit tayo niyan, baka may update na siya sa Android 15. Pero kung meron na kayo niyan, i-comment down below nyo kung na-update nyo na ba sa Android 15 ang Oppo A3X nyo. Or nasa Android 14 pa rin. Meron siyang dual rear camera system with 8 megapixel main and 5 megapixel front-facing camera. Tulad ng sinabi ko sa Oppo A5i review ko and Oppo A5X,
si Oppo ang isang nagpapatunay na hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel sa linaw ng isang camera. Kasi kahit na 8 megapixel siya, napakaganda ng camera quality nitong smartphone na to. So, mas maganda pa siya, to be honest, doon sa na-try ko na 32 megapixel main camera ng Poco C71 at ng Xiaomi Redmi A5. So, single speaker siya, unlike sa mga transient companies na ganitong kamura na dual series speakers, pero up to 300% volume naman ng Oppo A3X. At kahit na single speaker siya, malakas naman yung kanyang speakers or yung loudness niya. Pero syempre, since single siya, yung bass quality, expect niya na magko-compromise yan for a single speakers tapos malakas yung sound. So, yung iba, tunog lata. Pero so far, so good naman tayo sa Oppo A3X. Hindi naman siya tunog lata. Pero malakas naman yung kanyang sound. The battery, since last year ito lumabas, and I think yung Oppo A5i, gano'n din. 5,100 mAh na removable battery with 45 watt fast charging. So, malaki naman yung battery capacity niya. Specs-wise, yes. Even naman nung 2020, 2021, 2022, 2023. Malaki naman ang 5K mAh. No worries. And kayang-kaya naman yan mag-survive na one day kung gagamitin nyo lang siya sa work nyo. Pero kung gaming, maglalaro kayo dito, kung hardcore kayo, syempre, magcha-charge kayo ng siguro ng isang after end of the day, magcha-charge kayo kung parang ganon. Pero share nyo yung thoughts nyo or yung mga experiences nyo sa Oppo Oppo A3X nyo when it comes sa battery performance. Pero nung ni-review ko naman yung Oppo A3X before, kahit pa paano when it comes sa downloading yung standby time niya, superb naman for me. And nung naglalaro ako, kahit pa paano, konti lang naman yung nababawas sa battery percent niya doon sa range ng 30 minutes sa paglalaro ko. And ang magandang balita, si Oppo A3X for its price ngayon, yan ang main advantage niya sa mga competitors niya. 45 watt fast charging. Super duper rare natin makikita ang 45 watt fast charging sa ganitong presyon. Even yung mga ibang brands na merong 6K mAh, tinetero ng 18 watts, ito 45 watts. So maning-mani lang or chicken nuggets lang yung fast charging dito sa Oppo A3X. In less than 1 hour lang, full charge na yung 5,000 mAh. So let's face it, ngayong 2025 going 2026, ang dami nang nalilitan ngayon sa sa battery na 5,100. Pero yun, usually kasi mga brands ngayon nagbibigay na ng 6K, 7K, na okay naman, all goods. Pero no worries again, kung bibili nyo ito ng 3,000 pesos, 5,000 mAh battery capacity is all goods pa rin naman yan. Huwag na kayo mag-alala. So again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo sa Oppo A3X, very superb pa rin na smartphone to ngayon 2025. Biruin mo, isang taon na to, hanggang ngayon offer pa rin ni Oppo sa sobrang murang halaga. I think 50% off na nga siya. At makukuha nyo siya ng brand new seal. Siyempre, hindi siya second hand. Usually, yung mga ganyang presyo, pag binili nyo ng brand new, presyo niya second hand. Pero dito, brand new in-offer 50% off ang Oppo A3X. Dito lang yan sa ating View Products. Pag bibili kayo dito sa ating View Products, bagsak presyo lang talaga ang Oppo A3X. At meron pong special voucher na naghihintay sa inyo. Yun nga, may possible na makukuha nyo yung 64GB nito sa halagang 2,800 or 2,900 or 3,000 pesos. Napakasulit. At for the 120GB ko tatanungin, kung meron kayong few hundred of pesos lang, hindi nga 1,000 ang price difference sila Go for the 120GB, baka makuha nyo lang ng 3,500, napakasulit na at mas marami kayong malalagay dito sa Oppo A3X. Kasi nung binili ko yung Oppo A3X before, since ang mahal nung 128 nun, parang nasa 8,000 pesos. Ang kinuha ko yung 64GB, nakuha ko siya ng parang nakuha ko siya ng 5,000 pesos. So, yun mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng very affordable smartphone na merong Qualcomm Snapdragon chipset, ito na po pwede natin ma-offer ng Oppo A3.